kamusta na ang buhay na naka-lockdown? Ngayon ho ay eksakto ika-56 days na. So ibig sabihin nun, 8 weeks. At dahil nagsimula ho yun ng Sunday, so sa makatuwid, ngayon ho, ika-9 na Sunday na tayo ay naka-lockdown. At pag tayo ay manood ng mga balita, sa mga ini-interview, ito ang mapapakinggan ho natin na sinasabi nung mga kinakausap. Isang ginang ho ang in-interview sa isang television station at ang sabi ho niya, hindi pa niya naranasan ang ganitong klaseng hirap kagaya ng naranasan niya sa ngayon. At pag tiningnan mo ng mabuti, yung kabuuan ng mga sinasabi ng mga tao pag sila ay ini-interview at kinakamusta ang kanilang buhay, magkahalong hirap. Okay lang sana kung hirap lang ang naranasan mo. Kaso nahaluan ho ito ng takot. At nandoon pa ho yung pangamba. Mapapansin din ho natin na yung mga OFW, umuwi nga ho sila. Hindi lamang wala silang dalang pera para sa kanilang mga mahal sa buhay. Makikita ho natin dahil umuwi sila na may sakit. Hindi pa ho nila kaagad makakapiling ang kanilang pamilya. Gaano kasakit yan sa isang pamilya na inaantay ang kanilang mga mahal sa buhay, nakauwi nga, pero hindi rin nila kaagad makita. Pagkatapos o kaya ng lockdown na ito, sino sa inyo ngayon ang nakakatiyak na mayroon ka pang trabaho? Sino kaya sa atin ang makakatiyak na hindi tayo dadapuan ng sakit at karamdaman? Gayong ang atin ho palang kasama ay hindi natin alam na mayroon palang dalang ganong klase ng sakit. So makikita ho natin ngayon na sa atin hong kapaligiran ay laganap po yung takot, yung hirap, yung pangamba at ang kalituhan. Ngayon, kung ganito katensyonado ang naranasan ng buong sanlibutan, sa ibang salita, pagka-doktor, madalas ko itong narinig sa kanila, toxic. Pero sa Tagalog, yung tensyonado, pinaigting. Yun bang parang hirap ka na, nadagdagan pa ho ng hirap. Hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo doon sa problema mo noon, nadagdagan pa. Ganon katensyonado ang buhay ng karamihan ng tao sa ngayon. So the greatest question would be, to whom will we run for help? Sigurado ko ho, dahil karamihan ng mga nakikinig sa ngayon ay mga nananampalataya sa Diyos, tiyak ho ang isasagot ng karamihan sa inyo, of course, to God. But again, the big question is this: how can I get the help of God now? Kasi kung titingnan natin yung mga previous na karanasan natin sa atin ng mga buhay, kaya ho tayo hirap noon kasi ho, yung atin ng mga panalangin ay hindi naman talaga nagkaroon ng direktang kasagutan mula sa Diyos. Yun ang reason kung bakit ang pandemic na to ay lalong nakadagdag ng dagdag na kahirapan sa atin ng mga buhay. Kasi noon, bagamat nagsikap na ho tayo, pero konting-kunti lamang ang in-improve ng ating mga buhay. Pero nagpe-pray naman ho tayo noon. Thus God, ang Diyos ho ba hindi sumasagot ng panalangin dahil sa ating mga naranasan noon at nadagdagan pa ho sa ngayon? So the big question right now is how can we get the help of God? Yun po yung pamagat ng ating topic sa ngayon. At sisimulan ho natin ito sa pagbalik tanaw sa mga nakaraang messages natin. Okay. Bago ho yung lockdown, ang isa sa mga verses na lagi ho nating mapapakinggan sa mga preaching dito sa church ay yung nakasulat sa Romans chapter 8 verse 28. At ang lagi nating mapapakinggan ho doon, all things will work together. Okay. Nung wala pa hong nararanasan na kagaya ho ngayon, buhay na buhay ho yan. Alam mo natin, hindi ho magpapabaya ang Diyos. Pero dahil wala naman ho talaga tayong kaalaman kung ano ang extent na maaaring mangyayari sa future na hirap, kaya ho, parang okay lang yan sa atin. Alam ko, ang Diyos ay hindi ho magpapabaya. Ano man ang mangyari, alam ko, ang Diyos ay may gagawin pa rin. Ngayon, pagkatapos nung message na yan,
bigla hong nagkaroon ng lockdown. Ano ang naging kasunod na pamagat ng ating message na laging binabanggit ni Pastor Jesse? For the past 3 weeks, kung hindi ako nagkakamali, ito ang pamagat ng kanyang message. Godly way in fighting the invisible enemy. So yan pag tiningnan pa ho natin yan, sa iba naman hong pagkaunawa how to fight COVID-19. Kasi ang invisible enemy na binabanggit ho dyan ay yung nararanasan ng buong sanlibutan ngayon na pandemic. So how can we fight against it according to the ways of God? Mayroon tayong napapakinggan dati noon na Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. O ngayon, pumasok ko itong COVID-19 na wala hong sinasanto maging presidente. Yung pinakamayamang tao, tinatamaan. Ang iba sa kanila, binawian na ng buhay. At maging yung pinakamahirap, tinatamaan. So ito ay wala hong pinipilit. So ngayon, pag in-apply natin itong Romans chapter 8 verse 28 sa ating previous message, so ito ang tanong na gusto ko na masagot nating lahat. Do you still believe that good things await you after this lockdown? Buhay pa ba sa atin yun? Ngayon, wala ka hong trabaho. At narinig mo, yung kumpanya nyo, magbabawas ng trabaho. Do you still believe that good things await you after this lockdown? Kahit na wala ka nang babalikang trabaho. Ito pa sino sa atin ang makapagsasabi na bilang mananampalataya, panatag pa rin ba ang kalooban natin? Kahit na alam natin na itong pandemic na to ay wala pa ring gamot. Wala pa rin talagang vaccine hanggang sa ngayon. Ngayon, gaya ng ating narinig sa mga previous messages ng ating pong senior pastor, tayo as a church ay nagpapasalamat tayo sa ginagawang pagsisikap ng gobyerno para mahadlangan ang paglaganap nito. Pero ito yung nakakalungkot na makikita natin. Wala pa talagang specific action ang government na masasabi natin, ito ang tunay na solusyon sa pandemic na ito. This is worldwide. Wala pa talagang specific action na sasabihin sa mga tao para maging kalmado ang puso ng mga tao na, ito na yung makakatulong sa inyo. Huwag na kayong matakot. Wala pang gobyerno sa buong mundo na kapagsabi niyan. At dahil wala pang naranasan na ganito katindi noon, kaya may mga pinapatupad minsan ng atin government, yung mga kinakaukulan, na dahil sa kawalan ng kahandaan, ay lalo pang nagpagulo sa sitwasyon. Makikita natin yan dyan. Mayroon mga tinatawag natin na mga nakabantay na pulis. Pinapipila, pero wala naman gagawin. Nitanungin, wala. Pero nakapila lang doon ang mga tao. So makikita natin na ang mga ito, kung minsan, may na-implement ang government na lalo pang nagpapagulo sa sitwasyon. Hindi ko sinasabi na walang ginagawa ang atin ng government. I believe in the sincerity, especially of our president, to help this country recover. What I'm just saying, because of the limitation of the human mind, wala pa talagang makapagsabi na this is it. Maging yung mga advisors niya, yung mga inaasahan sa ibang mga bagay, wala pa talagang makapagsabi na, Sir, this is what we should be doing. Wala pang ganon. Ngayon, nakakatuwa rin kasi yung mga private entities, lalo na yung mga mayayaman, tumutulong din. Hindi sila nagpapabaya. Yung kinita nila noon, marami sa kanila, ginagamit na pantulong. Ako mismo bilang isa sa mga lingkod ng Diyos, saludo ako sa inyo, sir. Sana pagyamanin pa kayo ng Diyos. Para kung sakali man na mayroon pang mga tao na nangangailangan ng tulong, maging bukas lalo kayo sa gagawin ninyong pagtulong. Pero ito ang atin makikita. Pagsamahin mang lahat ang gagawing suporta ng mga tinatawag natin na private entities, maging yung community, tawag natin taong bayan, pagsamahin man ang ginagawa ng gobyerno,
hindi pa rin ito sapat sa kailangang tulong ng tao. Pagsama-samahin na nating lahat ho yun, wala pa rin makapagsabi na, this is it. This is the solution to your problem. Yan ho yung reason na sa kabila ng pagsisikap ng lahat, ang gobyerno ho namigay 6,500, 8,000. Ang tanong lamang ho dahil wala naman nung nakakatiyak kung gaano tatagal itong lockdown, ano ang abutin ng 6,500? Well, pwede kang matuwa, dalawa lang kayo kasi by family ang pagtanggap, medyo matutuwa ka. Paano kung ang anak mo ay 4? Paano kung ang nanay at tatay mo ay nandoon sa iyo, 8 kayo sa bahay? Paano nyo pakakasyahin ho yung 6,500? Ito pa ho. Dahil sa atin ng pagsunod sa patakaran ng government na lockdown na wala hong pwedeng lumabas, meron bang pamilya na hindi mangangailangan ng pagkain o ng gamot na hindi kailangang lalabas sa loob ng 1 linggo, 1 buwan o 2 buwan? Wala. Sumangangamba ka pa rin na baka paglabas mo, may makasalubong ka na makakahawa sa'yo. At ito pa ho, kung titingnan nga ho natin, ang dami naman ho talagang mga mayayaman o di kaya hindi man mayaman pero mayroon nung sapat. Kung sakali mang ma-ospital, may panggasto naman ho sila. Kung sakali mang tumagal pa tong lockdown na ito, may panggasto pa rin ho sila. May mahugot sila. Pero bakit hindi pa rin ho mawala ho yung pangamba? Sakaling tamaan. Kasi ho, wala namang mabiling gamot. Brethren, ang sitwasyon na ito ngayon ay nagpapakita lamang sa atin na hindi kayang solusyonan ng tao ang pandemic na ito, period. Ipinakikita din ito sa atin na gaano man katalino o gaano man kadalubhasa o gaano man ang dunong na narating na ho ng tao, may limitasyon pa rin ang kanyang magagawa bilang tao. That's the reality of life. Maring mayaman ka, wala ka namang mabiling gamot. Dear brethren, sana magising na ho tayo sa katotohanan na kung tao lamang ang atin nung aasahan, hindi ko sinasabi na huwag ka nang humingi ng tulong sa tao, lalo na kung nanay o tatay mo naman yan, o di kaya kapatiran. Ang point ko lang ay ito ho. Kung ang lubusan mong tiwala ay nasa tao, tiyak mabibigo ka. Yun lang po ang sinasabi ko. Iasa mo na lang para mabuhay ka habang naka-lockdown sa gobyerno, mabibigo ka. Iaasa mo na lang doon sa may mga magandang kalooban, ang mga pangangailangan nyo habang naka-lockdown, mabibigo ka. Ano ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 5? Cursed is the man. Hindi kailangang sumpain ng Diyos ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Tiyak, kahit walang gagawin ang Diyos sa kanya, ang buhay niya ay para ng sinumpa. Pag sinabi na, cursed is the man who trusts in man, hindi kailangang may gagawin ang Diyos. Mamulubi ka. Mabigo ka. Hindi kailangang gagawin ho yan ng Diyos. Automatic na ho yun, na pagka nagtiwala ka sa tao lamang, doon mo ifinocus ng buo para maging maayos ang buhay mo, tiyak na mabibigo ka. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Cursed is the man who trusts in man and makes his flesh his strength, whose heart depart from the Lord. Dear brethren, maaaring nasanay na ho tayo na pagka may problema, mula pa ho kasi pagkabata, nasanay na ho Pag may pangangailangan, sino ang lalapitan? Siyempre, kung sino ho yung nanay niya, kung sino ho yung tatay niya. Pag may kailangan, pag nag-aaral, pag hindi nakapag-aral, sino ang lalapitan? Yung classmate ho niya. So, nasanay ho tayo sa ganun. Now, kung nasanay ho tayo noon, nandito ngayon ho yung pandemic. At ang pandemic na to ay nagsasabi ho sa atin, walang magagawa yung nakatulong sa'yo noon.
Now, ano ang sinasabi sa atin ng pangyayari na ito? This situation simply tells us that what we need right now is not the intervention of man, for no human could solve your problem right now. What the whole world needs right now is the intervention of God. Maaaring yung nasanay na ho tayo na pagka may kailangan, lagi ho tayong tumitingin sa atin ng kapaligid. We always look around. Sino ang pwede kong hinga ng tulong? Sino kayang makikita ng sitwasyon ko para tulungan? Time will come. People around you, though they want to help you, wala ho silang magagawa. It's now time for the church to look up. If you keep on looking just around you, and you see no help from those that surround you, this is now the time for the church to look up. What we need now is the intervention of God. I need the intervention of God right now. Personally, maaaring hindi mo kailangan ang intervention ng God now. How about your family? How about your church? How about your work? How about this nation? How about the people of God? Alam niyo kung bakit ang sitwasyon natin sa ngayon ano ang nagpapalala sa atin ng sitwasyon sa ngayon? Yung para bang, okay lang kung magkaroon ng ganitong problema, ito naman ho yung solusyon Ang luwag ho ng kalooban. Ang problema ito ho, may pambili ka, wala kang mabili. And in reality ho, pag lumabas ka, wala kang assurance na yung tao na kaharap mo ay hindi maging dahilan para mai-transfer sa'yo yung sakit na meron siya kasi hindi rin niya alam. So yun yung nagpalala sa ating sitwasyon sa ngayon. So right now, ito ang ating makikita. The whole world is facing an uncertain future. Yes. The whole world is facing an uncertain future. And every time there is uncertainty, fear is always there. Every time na pupunta ka sa isang lugar, hindi mo tiyak kung ikaw ay ligtas o doon, mangangamba ka. Kasi lagi hong magkasama ho yan At yun ang nararanasan ngayon ng buong mundo. Takot lumabas. Takot may kausapin. Every time that there is uncertainty, for sure, fear will also be present. Pero salamat na lamang sa Diyos. When fear is present, God has a solution. Sa lahat ng crisis na naranasan ng mga tao sa ngayon, mayroon ng paraan upang maharap mo ito na maging confident ka. And the only way for a man to face the crisis in his life confidently, there's only one way, and that way is to face the crisis with Christ now. That's the only way. Kung yung tao, wala akong masabi sa atin na paraan, now, turn to God right now. And I could assure you, God has a solution to your fear. God has a solution sa uncertainties ng atin ng mga buhay. Alam niyo kung bakit sinasabi ko sa inyo na walang ibang makakatulong sa iyo sa mga pangamba, kalituhan, mga takot na naranasan mo ngayon, kundi si Kristo lamang. Dahil ano ang sabi ni Lord sa Romans chapter 8 verse 31? Pero ang sabi ho, if God is for us, who can be against us? Dear brethren, kung yung verse na yan ay atin hong paniniwalaan, ang verse na yan ay nagsasabi sa atin na, hindi ka ba mapagaling ni Lord kung siya ang gagawin mong healer? Kung si Lord ay kinikilala mong provider because God is with you, mahal ka ng Diyos and God is your provider, hahayaan ka kaya ni Lord na lagi na lang kukulangin? Dear brethren, hindi lamang, pag tinignan natin ng mabuti ho,
Mayroon ho tayong makikita na mga lockdown na nangyari pa noon sa Bible ho. Isang buong bansa ang naka-lockdown sa wilderness 40 years. Pero hindi ho sila pinabayaan ho ng Diyos. Walang ospital doon. Pero hindi ho sila pinabayaan ho ng Diyos. Wala hong nag-supply sa kanila ng pagkain. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. At pag pumunta ho tayo sa New Testament, Paul and Silas naka-lockdown ho doon sa kulungan, Bartolina. Pero hindi nagmokmok yung dalawa na yun na naka-lockdown doon. Still, they were able to praise God. And what happened? When they started to praise God, habang sila ay naka-lockdown doon sa Bartolina, alam mo natin kung ano ang nangyari sa kwento ho. Yung tanikala na nakatali sa kanila ho, alam mo natin ang nangyari ho. Nakalas. Dear brethren, if God is our provider, ano man ang itatagal nito, ng lockdown na ito, I could assure you, God will provide. At ito pa ho, kung si Lord nga talaga ang Savior natin, hindi ka kaya magawa na ingatan ni Lord sa virus na ito. So kung kinikilala mo si Lord na siya ang Savior mo, kung kailangan mong lumabas, God will go with you there. And because God will go with you there, I could assure you, God could save you from this virus. Salamat na lamang ho sa mga narito ho. May dalawa ho rito na lagi hong lumalabas. Paglabas ho, pag pumunta ako dito, wala kang makitang takot at pangamba sa kanila. They know they are protected by the blood of the Lamb of God. They know that God is with them. And because God is with them, what can COVID-19 do to them? Yun yung dapat nakaisipan. Mayroon yung mga mananampalataya. Because that's the only way to face this crisis confidently. If we know that our faith in Christ is burning in our heart. That's the only way, brethren. Alam niyo kung bakit ang lakas ng loob na sabihin ko sa inyo na in every crisis, Christ as solution, kasi ho, kami ho mismo ng pamilya ko nakaranas. Muntik na akong mawala ng asawa. In reality ho, nasa isip ko na rin ho yung maaring mawalan ho ako ng asawa. Katunayan nga ho, ang asawa ko ho naghabili na. Kinausap na niya ang kanyang mga kapatid na huwag namang pabayaan ho yung aming anak na dalawa. At ito ho yung pinakamatindi sa lahat. Tinanong ho ako na, kung mamatay ako, mag-aasawa ka ba? Yun yung pinakamatinding tanong. Buti na lang ho tama ang sagot ko. And I'm serious nung sinagot ko yun sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, hindi na. I-devote ko na lamang ang time ko sa dalawa ho naming anak at sa ministry. Kay Lord ang tinutukoy ko ho. And I'm serious nung sabihin ko ho yun sa kanya. At ang pangyayari na yun ho, kung magkano man ho yung naipon ho namin noon, bagsak ho yun. Pero dahil ang Diyos ang tinawagan ho namin, pinagaling ng Diyos ang akin ng asawa, at nakarecover kami financially. Yun ho yung reason kung bakit 2 months na rin na hindi ho sarado ang clinic. Hindi nagki-clinic si Mrs. So. Pero buhay ho kami. Hindi ho kami nagkukulang. In reality nga ho, pag kinilo nyo kaming lahat noon, ikumpara mo yan sa ngayon, bumigat kami. Kasamang naka-lockdown sa bahay ang pagkain. Ganon kabuti ang Diyos sa mga magtitiwala sa Kanya. By the way, sa lahat ng mga nanay, sabi ni Mrs. kanina, wag ko daw kalimutan na batiin sila. So, on behalf of the whole family of HTBC, Happy Mother's Day. Pagpalain kayo ng Panginoon sa pagtayo ninyo bilang mga ilaw na naliliwanagan ni Kristo sa inyong mga tahanan. So ang sinasabi ko sa inyo dito, bakit sinare ko sa inyo yung personal experience ko nang kami makaranas ng matinding pagsubok sa buhay?
Dahil ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay ito ho. Ang Diyos ay nalulugod sa sinuman na ang tiwala ay nasa Kanya. Hindi ako tinulungan ng Diyos kasi pastor ako. Hindi ko pinagaling ng Diyos ang asawa ko kasi asawa siya ng pastor. Kaya pinagaling ng Diyos yung asawa ko, kaya hindi kami pinababayaan ng Diyos tuwing kami mayroong pangangailangan kasi ang tiwala namin ay laging sa Diyos. And you could do the same. Dear brethren, itong gusto ko na makita ho ninyo. Kung hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak sa ating lahat na narito. Sa bawat isa sa inyo na nariyan sa inyong mga bahay, maaaring na sa ibang bansa ho kayo. Kung hindi niya ipinagkait ang kaisa-isa niyang anak sa atin para maligtas lamang tayo. Ipagkakait kaya ng Diyos yung kagalingan na kailangan ho natin? Ipagkakait kaya ng Diyos yung tulong na kailangan natin sa ngayon? Kung yung pinaka na ibigay, how much more of the lesser things? At kayang-kaya ng Diyos na ibigay ho niyan. Kayang-kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng yan. Dahil mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Okay. Bago tayo magpatuloy, magkaroon muna tayo ng kunting Bible trivia. Ito ho yung tanong ha. Sino sa inyo ang nakakaalam ng pinakagitnang verse ng Bible? Bibigyan ko kayo ng clue para hindi nyo ito makakalimutan. Ang pinakagitnang verse sa Bible mula sa Old at sa New Testament, nakagitna ito sa pinakamaiksing chapter at sa pinakamahabang chapter. Ano ang pinakamaiksing chapter sa Bible? Psalms 117. Ano naman ang pinakamahabang chapter sa Bible? Psalms 119. O, tingnan nyo ano. Doon sa gitnang chapter na yon, doon nakalagay yung pinakagitna na verse ng Bible. At tingnan natin kung ano ang sinasabi dito. Psalms 118, verse 8. Tingnan ninyo ano. Napaka-specific ng verse na yan. And anyone na makakabasa ho niyan, specific na instruction ho yan ng Diyos para sa atin. Ang sabi ho dyan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So dyan pa lamang ang verse na yan, yung pinaka-center verse ng Bible ay nagsasabi ho sa atin na kung meron ka mang pagtitiwalaan ng higit sa kanino man o ng higit sa lahat, walang iba kundi ang Diyos. Kita ho natin yung pinaka-center verse ng Bible, it already teaches us that what the whole human race needs right now is God alone more than man. Ang tanong nga lang na nangangailangan ng wastong sagot ay ito ho. What must we do to get the help of God now? Titingnan ho natin ito sa 2 Chronicles chapter 20. Ito yung isa sa mga prayer ni Jehoshaphat nang ang dalawang bansa ay magkampi-kampi para lusubin sila. Ito yung idea dito Sa isa pa nga lamang na bansa, baka matalo na sila. How much more itong dalawa na nagsama-sama pa para kubkubin sila. So mayroon ng takot at pangamba na nabuo sa puso ni Haring Jehoshaphat. At isa ho ito sa mga nabanggit ho niya, itong verse 12. Ang prayer na ito, ang sabi, "O our God." Diyan pa lamang sa pangbungad na binasa ho natin diyan, makikita ho natin, "Oh our God," every time na mayroon ng crisis, every time na mayroon ng kaguluhan, address it right away to God. Every time na may nakikita ka na pangamba, every time na mayroong nabubuong takot sa atin ng mga puso, nalilito ka, hindi mo exactly alam kung ano ang dapat na gagawin, then that situation calls you to call upon God. Sabi yan, "Oh our God, will you not judge them?" Pero ang pinakamaganda sa lahat dyan, "For we have no power against this
O i-apply ho natin yan sa ating sitwasyon sa ngayon. We have no power against this COVID-19. For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor we know what to do. Tingnan po ninyo, wala ho siyang kakayahan para harapin ho ito. Hindi nga ho niya alam kung ano ho yung dapat niyang gawin. Gusto ko na makita ho natin na ang king na to has fought many battles and they have won those battles. But look here, they have been fighting battles before, but now they don't know what to do. Sa atin ang buhay sa ngayon, ilang krisis na ho ang atin ang nalagpasan. Pero bakit kakaibang takot, kakaibang pangamba ang dala ng pangyayari na ito sa ngayon? Ito yung sinasabi ko sa inyo na this situation is a wake-up call not just for the church but for the whole human race. This is now a wake-up call to each one of us. There might be, because ano ang sabi ko sa Bible, pahirap ng pahirap. So kung ngayon pa lamang babagsak na tayo, paano tayo harap sa future na may pahirap na pahirapan na mararanasan ho tayo? So this is a wake-up call to each one of us. This is the time for us to strengthen our faith in God. This is the time for the church to keep on holding more unto God. This is the time of more. Tawag ka sa Diyos. Hindi ka na magreklamo sa Diyos. But this is now the time for us to see what God will do because your faith is in Him. Dear brethren, gusto ko na i-remind kayo, every time there is a crisis, it could be also a time that Christ could be there. Dahil tuwing ang isang anak ng Diyos ay tumatawag kay Kristo, hindi siya pababayaan ng Diyos habang siya ay dumadaan sa mga krisis ng buhay. So why make not this opportunity to experience God more? In reality, ito yung gustong-gusto ng Diyos. Yung ang anak ko tumatawag na sa akin, I will prove to him how good am I to him. And if God could see faith in our heart, if God could see humility on our heart, hindi maari na hindi ka titingnan ng Diyos. But what must we do to get the help of God? Yung number one dyan, we have to admit our limitation. Admit our limitation. We are hopeless without the help of someone that is greater than us. And that greater than us is God alone. Yes, there could be times that God will allow you to do something kahit na hindi ka tatawag sa Kanya. But not all the time, magagawa mo yan. There will be situations, even simple things could put you down a lot. And it's those things that you need God more. Oh, dear brethren, this is now a wake-up call for the church, for our faith to be focused on God alone with humility. Pag tinignan natin ang laman ng prayer niyan, we have no power. Lord, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan. So we have to admit our limitation. Ano yung pangalawa na makikita natin sa verse na yan? Yung una it was addressed to God. And then, yung last din na phrase niyan, oo nga, hindi nga namin alam kung ano ang dapat namin gawin. Oo nga, wala nga kaming kakayahan para malagpasan ang sitwasyon na ito. Pero Lord, sa'yo kami nakatingin. Alam namin na may gagawin kayo. Alam namin na may himala kami na mararanasan sa'yo. And that's what makes the difference. A prayer of humility and a prayer that is directed towards God alone. If what God could see in your heart is humility, Lord, I want to live in holiness. Lord, I want to obey you. But I can't do it by my own. But that's what my heart wants. I assure you, if that's the cry of your heart, there's no reason why God will not raise His hands towards you
to lift you up. Call upon God. Sabi niya, but our eyes are on you. Sabi ko dyan, our eyes are on you. Nakatingin ho sila. Nakatingin ho sila sa Diyos. Ano ang ginagawa ho nila habang sila ay nakatingin sa Diyos? Then, I want us to know that this is a part of the prayer. So as their heart and their spiritual eyes is focused on God, in reality, they are praying. They are calling on God. They are asking help from God. And what do Jeremiah chapter 33 verse 3 says? Ang sabi ho dyan, call upon me. Hindi mo alam kung ano ang dapat mong gagawin sa kasamahan mo sa kasambahay na may sakit at karamdaman, call upon me. May struggle ka personally about some sin na gusto mong malagpasan. God says, call upon me. And as we call on God, this is what God assures us. He will show us small things, lowly things. No, ang sabi ho dyan, I will show you great and mighty things. And as God sees faith in our heart, ano ang sabi ho ng Bible? God is able to do immeasurably more than what we could ever expect of. Ephesians chapter 3 verse 20. Ang sabi diyan, call upon me. Ang reason kung bakit hindi nararanasan ng mga mananampalataya yung great and mighty things from God is because we are not addressing our need to Him. Kadalasan nasa huli. At dahil inilagay ang Diyos sa huli, lalong lumala ang sitwasyon. Kasi inilagay sa huli But every time na nagsisimula ang isang problema, ang isang sitwasyon na hindi maganda, oras na yan inilapit mo kaagad sa Diyos. Tiyak, mararanasan mo kaagad ang tulong ng Diyos. And if in case, sa pagtawag mo ay lalong lumala ang sitwasyon, expect for great and mighty things from God. Not in your time, but in God's time. So yung verse na yan na ating binasa sa Jeremiah chapter 33, verse 3, ay nagsasabi sa atin na, ang sinasabi sa atin ng verse na yan, tiyak ang tulong ng Diyos sa mga magpapakumbaba at magtitiwala sa Kanya. Pag in-apply natin yung verse na yan, tiyak na may gagawin si Lord para ma-spare ka o makarecover ka sa pandemic na ito. Tiyak ko yan. Pero mayroon akong lesson of answered prayer na ayaw kong ma-miss. Ito, higit sa lahat po, ito na ang bigyan ninyo ng pansin. Kasi every time that a child of God calls on the name of God in faith, kung minsan kahit walang pananampalataya Ito, example pare-pareho kayo na nagpe-pray ng kaayusan sa pamilya. Baka yung isa, hindi naman talaga yung nananampalataya Yung isa lang naman ang may pananampalataya Pero nadamay ka, kasi part ka ng family. So okay, ito yung point ko. May reason ang Lord kung bakit sumasagot siya sa atin ng mga prayers. Yes, there's no problem with God delivering us or sparing us from this pandemic. But as God answers our prayers, what now? Okay. Let me go to my point na ang reason talaga ngayon, yung kung titingnan ninyo yung laman ng prayer sa ngayon, ito, protection from this virus. Why do this pandemic causes us to call on God? Of course, mayroon pa iba dyan. Pero ito yung major ang binabanggit ko. Ingatan tayo ng Diyos sa virus na to. At ito pa kasi wala akong trabaho. Provision for food.
Sabi ko nga ho sa inyo, sa mga previous lockdown sa Bible, yung binanggit ko sa inyo kanina, yung 40 years na Israelites sa wilderness, nakaranas ng lahat ng yan. But this is what keeps me on thinking. Pag sinagot ba ni Lord ang atin ng mga prayer, halimbawa ho natapos ho yung pandemic na to, buhay kami, walang nawala sa aming family, ito may trabaho pa rin ho ako. Ito yung greatest question na nasa isip ko. Pagkatapos ba ng lahat ng pagtugon ng Diyos sa atin ng mga panalangin, matapos bang ipadama ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin, after those, do we become spiritual? Lalo ba tayong lumalapit sa Diyos? Lalo bang nababawasan yung ating mga makamundong gawa at ang makikita na ngayon sa atin ay yung isang makadiyos na pag-uugali? Will answered prayers result for our faith? You know ba yung pagsagot ng Diyos sa atin ng mga panalangin will cause us to become more faithful to God? Ma-assure na ho ba natin ang Diyos na, Lord, alam ko na ligtas ako ngayon. This will make me more prayerful. Hindi ko na ako mamimiss to yung Bible reading. Bible reading. Madalas ang Bible reading, pag tinanong ko noon kung bakit, hindi nakapag-Bible reading, ang aga akong umaalis, ang dami kong gawain, ngayon, binigyan ka na ni Lord ng sapat na panahon. Nagagawa nyo na ba? Okay, buhay ka pagkatapos ng pandemic na to. Will you love God more and more? Will you give attention to the Word of God now more? Mas lalo ba tayong magiging committed sa atin ng pagsaserve kay Lord kasi iniligtas niya tayo? At ang sitwasyon na to, will this situation make God more real to us? You know bang pagkatapos ng sitwasyon na to, kasi tinulungan kayo ng Diyos, alam mo ba na buhay na ba sa iyo ang Diyos? Alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam ko may magandang plano ang Diyos sa aking buhay. Alam ko kahit saan ako pupunta, kasama ko ang Diyos. Alam ko ano man ang mararanasan ko, mayroong Diyos na aangat sa akin, na tutulong sa akin. Mas lalo bang magiging buhay ang Diyos sa atin pagkatapos nito? Dear brethren, if after these things we are still the same as if God did nothing to us, then we miss the great lesson why God helps us. Na-miss natin o yun. Mamimiss natin o yun. At ito yung gusto ko na makita natin. That every time God did something great, that every time show His goodness unto us, does it change me more and more from glory to glory? Brethren, para makuha ho ninyo yung point ko. Ibabalik ko yung pangyayari sa buhay ng mga Israelita nung sila ay nasa Ehipto. At nung sila ay nasa Ehipto, sila ho ay naalipin. God see their situation, they call on God because of the hardship, and what God did do? Katakot-takot na miracles ang kanilang nakita. At ito yung isa sa mga greatest miracle na nasumpungan o nakita ng lahat kung ilang milyon man ho yun. Ito, nang sila ay nakaalis na ho doon sa Egypt, paalis na ho sila, papunta doon sa Promised Land, nasa harap ho nila ngayon, dagat. Andito yung buong bansa ng Israelita. Sa harap nila, dagat, bundok sa kaliwa, bundok sa kanan, at hindi sila pwedeng bumalik kasi yung mga Egyptians, nasa likod sila at gusto silang patayin lahat. You know yung scenario. They call on God. Hindi ba sila tinugon ng Diyos?
God answered them miraculously. Parang ito, naglalakad ho yung mga Israelita. Imagine mo yun, dadaan ka ho doon sa gitna ng dagat, na parang nahawak-hawakan mo pa ho yun. Kung nandito ka sa gilid, baka nasagi mo pa ho yung gilid ng dagat. Bakit ang dagat na ito, hindi ho dumiretso sa akin, ay tubig naman ito. It's one of the greatest miracle na nakita, naranasan ng lahat. Yes, God answered them. Yes, God protected them. Yes, God saved them. Pero pag tinuloy natin ang kwento, mas lalo ba silang naging makadiyos? Mas nabuo ba ang tiwala sa kanilang mga puso dahil doon sa mga miracles, sa mga katakot-takot na miracles, sa mga matitinding pag-iingat na ginawa sa kanila ng Diyos? Mas lalo ba silang naging makadiyos? Did those answered prayers bring them closer to God? Alam mo natin, kung pagkatapos noon, kung ano ang kanilang ginawa. They still keep on complaining. Wala lang makain, wala lang mainom. Reklamo na ho kaagad. Why not just ask? Call unto me, and I will answer you. Hindi ho yung, ano ang ginawa ho nila? Nagreklamo. Hindi nila naalala na kahit na tubig, pwedeng gawing dugo. They don't need na mag-complain. All that they need to do is to ask. Your brethren, ito yung aral na gusto kong makita natin dahil hindi ho ito natutuhan ng mga Israelites. In spite of what God shows to them, kita ho natin ito. Hindi pa rin ho nabago ang kanilang puso. Konting hirap lang ang kanilang mind, gusto pa rin bumalik ho doon. Their mind was never been transformed by the miracles of God. Their trust in God was never developed. Except for the two. Joshua and Caleb, ang binabanggit ko. Kung titingnan nga ho natin ang mga buhay ho nila, sa kabila ng pinakita ng Diyos sa kanila, they still live as, yung parang namuhay pa rin ho sila na parang walang Diyos sa kalagitnaan ho nila. They still do what they want to do. Imagine mo yun, pagkatapos kang iligtas ng Diyos, then saka sasabihin ng mga tao na igawa mo kami ng Diyos. Dear brethren, I don't want us to miss this lesson when God answers our prayers. Sa New Testamento, pag tiningnan natin yung Luke chapter 17, mayroon dong pinagaling si Jesus. 10. At makikita natin doon, hinanap ni Lord kung ano ang gagawin nung 10 na yon. Isa lang ang lumapit sa Kanya. Dear brethren, this is the lesson that I don't want us to miss. That once God answers our prayers, nawa lalo tayong napapalapit kay Lord. Nawa lalo hong nagiging buhay sa atin na ang Diyos ko ay mahal na mahal nga ako. Dahil if we miss the lesson of answered prayer, matatapos lamang ang pandemic na to. Balik din tayo sa dati. And we miss the lesson of this situation. Dear brethren, sa atin ng mga tiningnan, nakita natin na magagawa ni Lord ang lahat ng bagay. In reality, kahit hindi natin yun hingin, pwede niyang gawin. At ang sabi nga sa Bible, more than anyone could expect. Better. It's the best for you. So there's no problem with God answering our prayers. But my point is this. Do we become Christ-like?
after every answered prayers? Are we becoming Christ-like in attitude, in character, in behavior? Every time God answers our prayers, does these things causes us to become more dedicated to our God? Does these things causes us to see sin as God sees sin? At dahil nakikita natin ang kasalanan, kung paano yun nakikita ho ng Diyos, tayo ay lumalayo doon. Lumalapit ho tayo lalo kay Lord. Dear brethren, as one of the pastor of this church, it is my prayer na sana ho yung goodness ng Diyos natin ang nararanasan. I do believe may gagawin ng Diyos pagkatapos ng pandemic na to sa buhay ng mga tao na maglalagak ng tiwala ho sa Kanya. God will become real to you. God will give you the desire to serve Him more. Sana ho, hindi ho tayo maging kagaya ng mga Israelita na pagkatapos na tulungan ho ng Diyos, binaliwala ho yung Diyos na tumulong sa Kanya. Dear brethren, may answers to our prayers draw us more closer. May it develop our trust more. May it give us hunger more to God. Sana ho every time na nakikitaan natin ang Diyos ng kabutihan, lalo ho nawang mamagnify si Lord sa ating mga buhay. Lalo ho nawa nating mahalin ang Diyos. Lalo ho nawa tayong magtiwala sa Diyos. Every time God does and shows gracious acts towards us. Bago tayo magtapos, tawagan ko po ang isa nating kapatid para mag-minister ng kadagdagan sa atin sa pamagitan ng kanyang awitin. So sa inyo, nasa mga bahay ninyo, awitin ho ninyo ng taos sa inyong puso. And as you sing this song, feel the presence of God. Samahan ho natin si Mids para sambahin ng Diyos. Father, we need you. And lead me Yes. your righteousness, and I look to you. Yes. Lalo na ngayon, Lord. And I wait on you, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my Thank you, Lord, for life. your faithfulness. You see me Thank you for being with us the always, Lord. seasons. Cover me with your Yes. hand With your presence. and lead
hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, sing to you. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. Sa sobrang katapatan ninyo sa amin. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it Oh, yes, Lord, sasamahan mo kami. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Mataas ang pangalan mo, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you never let me go. Through it all, yes, Lord. You never let me go. Through it all. Salamat po, Lord, sa iyong dakilang katapatan sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang, Lord, ang maparangalan. Yes. Amen. So magtatapos ako sa verse na to, Isaiah chapter 49. Isaiah chapter 49, starting verse 15. Can a woman forget her nursing child? Sa lahat ng tao na pinakahuling bibitaw sa'yo ay ang nanay mo. Kaya ho nanay ang ginamit. So by the way, Happy Mother's Day. Can a woman forget her nursing child and that had compassion on the son of her womb? Ang sabi yan, pwede. Marami yung mga magulang na nagbebenta ng kanilang mga anak. Marami yung mga nanay ang nagpapabaya sa kanilang mga anak. Na kung titingnan nun natin, kung mayroon man hong bibitaw sa atin na pinakahuli, it is the mothers. So ang inilagay ho dyan, yung best sa world standard. Pero ang sabi dyan, pwede kang makalimutan, pwede kang pabayaan, pwede kang hindi intindihin, pwede kang tiisin ng nanay mo. Pero ano ang sabi ko ng Diyos? I will never. God will never. Verse 16. Ang sabi ko dyan, I have inscribed you on the palm of my hand. Yung nanay ho, saan ho yan lumaki? I mean, ang anak, saan lumaki? Sa kamay. Normally, dapat.
ni nanay. Dear brethren, tatatag ka. Mananatili kang tapat kung hihingin mo ang tulong ng Diyos para magawa mo ito. Dear brethren, yung verse na yan ay nagsasabi sa atin, mahal tayong lahat ni Lord. Kaya hindi tayo nawawalay sa Kanya kasi gusto niya yung magandang plano niya sa atin ay maisakatuparan niya sa atin. Dear brethren, always remember this. Tayong lahat na narito ay mahal na mahal ng Diyos. At nananatili na maganda ang Kanyang plano sa bawat isa sa atin. I don't care what will happen to the world. But as long as we know that God is holding us in the palm of His hand, we are safe. We could be healed. Always love. At ang pag-ibig ng Diyos na yun sa atin ang magiging dahilan kung bakit anuman ang kailangan natin sa sanlibutan na to. Ipagkakaloob yan ng Diyos sa ating lahat. So kung ganun kabuti ang Diyos sa ating lahat, will you still waver your faith? Brethren, this is not the time to waver. This is not the time to doubt. This is the time to believe more in God because God has more to those who believe in Him. Kung mayroon man hong nanonood sa preaching na to na maaaring first time mo, o hindi kaya hindi pa maliwanag sa iyo ang iyong kaligtasan, kung paano ka makaranas ng kabutihan o ng Diyos, i-apply ho natin yung ating natutuhan sa kanina. You want to experience the power, the saving power of God, the healing power of God? Humble before God and come to God through Jesus Christ. At ulit, this requires faith. I could help you in praying, but the faith, you will be the one to do this personally towards God. Sundan mong maikling panalangin na ito. Father, today, I realize that I am nothing and nothing good awaits in me apart from you. Lord Jesus, I no longer want this kind of life that is far away from you. I don't want to keep on sinning. Help me, Father. Lord, I come unto you, asking you to forgive my sin. And right now, I'm opening my heart wide with faith to connect with you. I accept you as Lord of my life alone. Sa ngayon, ho, Lord, hinihiling ko, tulungan mo ako na makapamuhay ng pamumuhay na mayroong kaluguran. Let me pray for all of you. Father, in Jesus' name, nagpapasalamat po ako sa iyo, Lord, dahil lahat ng mayroon ng kauhawan sa iyo, pinibigyan mo.
Lahat ng lumalapit sa iyo, hindi mo itinataboy. At kung may lumapit sa iyo, Lord, na puno ng kahirapan, naniniwala ako, Lord, tutulungan mo ang kapatid na yan. Na yung kanyang problema sa kanyang tahanan, sa kanyang paglapit sa iyo, ay hindi mo matatapos ang lockdown na ito para maayos ang sigalot na yan sa tahanan na yan. Father, I pray sa amin ng paghihiwalay, Lord, wala akong ibang magpapalakas ng amin ng pananampalataya, kundi ang iyong salita na mananatili sa amin ng mga puso. I pray, Father, seal these words of yours in the heart of your people. And as they meditate on these things, my God, kung mayroon man akong na-miss, Lord, kung mayroon man akong hindi gaanong naipaliwanag, I ask and pray this unto you, Holy Spirit. Speak to them, clarify your message to them, and finish this message, Lord, in their heart. Father, I pray, provide for all the needs of your people. Keep them safe in their houses. And most of all, my dear Father, let every relationship be restored in Jesus' name. Cause your people to become loving. Me, Lord, I'm asking this unto you. Father, nawa, sa pagsagot ninyo ng amin pong mga kahilingan sa iyo, our Christian life will never be the same as before. May what you will see in us is commitment. May what you will see in us is the readiness, Lord, to do your will. May what you will see in us, Lord, is a thankful heart. And may what you see in us, Lord, is a life that wants to live for your honor and for your glory. Father, bless all your people who is watching this message. Protect them from whatever this virus might bring, and protect them, Lord, from whatever schemes na gusto pang gawin. Ingatan po niyo, Lord, ang iyong mga anak sa anumang plano ng kaaway. Thank you, Lord. In your hand, we are safe. And we will keep on loving you. Bless your people, Father. Let the joy of the Lord be upon them always. In Jesus' name, amen. So sa atin ng paghihiwalay, pagpalain kayo lalo ng ating Panginoon. God bless sa inyong lahat.